Hinahanap niyo ba ako sa Facebook, mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search nyo na lang, kabayan ko, follow na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Aling Maring. Taong 2000, Zamboanga. Maraming manggagamot sa lugar. Subalit si Mang Brando lamang ang binabalikan ng lahat. Ito ay dahil sa mabisang langis kumbate na gawa sa nyog na walang mata at iba pang kasangkapan. Isinasagawa ang proseso dakong Biyernes, araw na pinaniniwalaang magbibigay lakas sa lahat ng kargada. Mabisang panangga sa hamon ng kaliwa katulad ng kulam, barang, o kahit ang iba't ibang elemento at aswang. Lahat ng mga ito kayang tapatan ng langis kumbate ni Mang Brando. Maraming nagtatanong kung bakit nga ba epektibo ang langis ng matanda. Ilang manggagamot, albularyo at manunugis na rin ang lumapit para kumonsulta. Kaso tikom ang bibig ni Mang Brando. Hindi sa pagiging sakim, kundi para pangalagaan ang pamamaraan na minanapa sa mga ninuno. Manong Brando, bagong lipat po pala ako dito sa lugar. Tapos yung asawa ko po nagdadalang tao eh. Ang sabi ng kapitbahay namin, lumapit daw po kami sa inyo para mas maging ligtas. Napatitig si Mang Brando sa lalaking kaharap. Mukha pa lamang, nababasa niya na inosente ito. Yung tipo ng tao na kinakailangan pang turuan sa lahat ng bagay. Pinapasok niya ito at kinausap. Buntis ang asawa mo. May asawa ka na pala. Sa tingin ko parang nasa 20 anyos ka pa lang eh. Ang aga mo yatang bumuo ng pamilya. Yun nga ho nakabuntis eh. Kailangan ko pong panindigan. Ay tama nga naman. Mainam yan kaysa takbuhan mo. Ano ba ang kondisyon ng asawa mo ngayon? Ilang buwan na siyang nagbubuntis? 5 buwan pa lang po. Si Aling Maria ang may-ari ng inuupahan naming bahay. Ang sabi niya kasi, mas mabuti daw na idulog sa inyo ang pagdadalang tao ng asawa ko para mabigyan ng payo. Teka sandali nga. Halata sa mukha mo na wala kang alam sa tinatanong mo ngayon eh. Ni minsan ba may narinig ka na tungkol sa albularyo? Anting-anting, manggagamot, langis, o alinman sa nabanggit. Nakarinig ka na ba ng ganon? Sa totoo lang po ngayon pa lang. Tubong syudad po kasi ko tapos wala namang ganyan sa amin. Para saan po ba ang payo nyo? Paano po mapoprotektahan yung pagbubuntis ng asawa ko? Ay nako. Sa nakalipas na mga taon, ngayon pa lang ako uli nakaengkwentro ng walang alam sa ganitong usapin. Pero hindi bale na. Naiintindihan ko kung saan ka galing. 5 buwan ang sanggol sa sinapupunan. Eto, hindi mo kailangang ipahid o kung ano man ha. Ilagay mo lang malapit sa misis mo. Sa uluhan ng higaan pwede. Ano naman po yung bagay na to? Pasensya na po sa pagtatanong ha. Ngayon lang po kasi ako nakakita ng ganito eh. Wika ni Jomar habang sinusuri ang bote ng langis. Ang tawag dyan ay langis kumbate. Mabisang panlaban sa banta ng elemento, aswang, o kung anumang masasamang loob. Sakto yan sa asawa mong nagbubuntis, pangtaboy at proteksyon sa nagbabalak ng kasamaan. Sino naman po ang hahamak sa asawa ko? Bakit naman po may magbabalak na masama? Ay pambihira. Narinig mo naman ang sinabi ko ano? Yun na yun. O siya, pwede ka nang lumakad dahil may gagawin pa ako. Sundin mo na lang ang lahat ng sinabi ko sa'yo ha. Napabuntong hininga si Mang Brando. Hindi maitago ang pangamba dahil minsan na siyang nakainkwentro. Kapag may lalapit sa kanya na walang alam sa larangan, sila pa ang nabibiktima ng kaliwa. Upang masuri ang kalagayan ng asawa nito, dali-dali siyang sumunod.
Manong, dito po tuloy po kayo. Ah, Sabay na po kayo sa amin sa agahan. Masarap po magluto ang misis ko. Aba, tignan mo nga naman, maganda ang ngiti mo ah. Ganyan ang resulta kapag mahal ng asawa. Halata din sa'yo na pangarap mo magkapamilya. Ano ba ang luto ngayon? Ay sakto pala. May puto at sa akape, ito lang ang sa akin. Hindi naman ako nagkakanin sa umaga. Ito na ba ang asawa mo, iho? Iha, Mang Brando pala. Ako po si Carolina. Kayo po ba'y manggagamot na sinabi ni Aling Maring? Natutuwa po akong makilala kayo, Manong. Yung bote po ng langis, nakalagay na po sa kwarto kung saan madalas akong tumatambay. Maraming salamat po doon, ha. Matanong lang kita, iha. Naniniwala ka ba sa ganitong usapin? Langis, aswang, manggagamot, lihim na karunungan. Sa pananalita at kilos mo parang may konti kang nalalaman. Ay, hindi naman po sa ganon. Narinig ko lang po nung bata pa ako. Sa probinsya po ako pinanganak pero pagtungtong ko ng 9 anyos, lumipat na kami ng Maynila. Ang layo naman ng inuwian nyo. Maynila tapos napadpad kayo sa Zamboanga. May kakilala ba kayo dito? Meron naman po, Manong, si Aling Maring kasi. Pamangkin siya ng yumao kong lola. Tapos ang sabi, may iilan kaming kamag-anak dito. Hindi ko pa lang po nakilala kasi kakadating pa lang po namin kahapon eh. Ganun ba? O siya, hindi na ako magtatagala. Dumaan lang talaga ako. Maraming salamat sa inyo. Matapos masuri ang kalagayan ng mag-asawa, hindi na nanatili pa si Mang Brando. Maayos naman ang mga ito. Wala siyang nakitang mali. Kaso nga lang, pagdating sa bukana ng sitio, narinig ang usapan ni Aling Maring kasama ang kaanak mula sa kabilang lugar. Hindi man napakinggan ng pinakauna, malinaw ang naabutang salita. Inintay na umalis ng kaanak bago tinawag si Aling Maring. Nakuha pa nitong umasta na parang walang nangyari. Ay, Mang Brando! Ang aga niya po yatang naglilibot. May dinayo ba kayong pasyente dito sa lugar? Wala naman, napadaan lang ako. Itatanong ko lang sana kung may alam kang pwedeng bilihan ng luyang itim. Naubusan kasi ko eh. Gagamitin kong sangkap para sa ginagawang gamot. Ay naku, tamang-tama. Nakita mo ba yung kausap ko? Ay, nagtatrabaho yun sa luyahan sa kabilang bayan. Iba't ibang klase ng luya ang meron sila. Gusto mo bang sabihan ko siya? Ilan ba ang kailangan mo? Ay kahit 3 lang. Baka bukas pwede ko nang makuha. Magkano nga ba? Huwag mo nang isipin yung bayad. Ako nang bahala. Alam mo naman na may utang ako sa'yo nung nakaraan, di ba? Yun na lang. Babalitaan na lang kita. O siya, mauna na ako ha. Magandang araw sa'yo. Napabuntong hininga si Mang Brando. Ay nako. Akala ko nagbabagong buhay na. Bumabalik pa rin sa nakasanayan. Nag-iimbita pa ng bagong biktima. Hindi na ako magugulat kung may ginawa kang ritual para dumayo dito ang mag-asawa. Ano ba yan? Akala ko walang problema. Meron pa pala. Wika ni Mang Brando sa sarili. Bumalik sa tahanan ni Jomar. Dumaan para pasimpleng basbasan. Minarka ng bakod upang magsilbing proteksyon. Pagbalik ng bahay na abutan ang mag-asawang pasyente. Hirap sa paghinga ang babae, samantalang ang lalaki ay nakikiusap. Dali-daling sinuri at napag-alaman na ang bata sa sinapupunan ay ilang araw ng patay. Sa pilitan na pinaanak ni Mang Brando, ginamot ang ina para hindi kumalat ang lason pero patay na ang bata. Kaso nga lang bukod dito, may iba pang napapansin. Pasimpleng kinausap ang asawang lalaki, si Arjo. Iho, may sumpa ng kulam ang sinapupunan ng asawa mo. Ngayon ko lang din napansin dahil nakatanim sa ilalim eh. Kaya kong gamutin ang misis mo, pero asahan mo may magbabago sa kanya.
Magbabago, Manong. Mamamatay din ba ang asawa ko gaya ng anak namin? Linawin niyo ho. Huwag ka masyado mag-isip ng ganyan. Pinagsawang hiwit at silagan ang sumpa na binigay sa asawa mo. Ibig sabihin, pagkatapos niyang inday ng parusa ng hiwit, silagan naman. At sa puntong to, magmumukhang halimaw ang asawa mo sa paningin mo at sa paningin ng ibang tao. Teka, ano po halimaw? Manong, bakit naman po ganito? Ano po ba talaga nangyayari? Kasi sa pagkakalam ko, hindi naman nakikiusap sa kahit na sino ang asawa ko. Ni hindi nga yan lumalabas ng bahay eh. Pang Brando, parang awa mo na. Hulihin mo kung sinong gumawa nito sa asawa ko. Diyan din tayo tutungo, iho. Sa ngayon, kailangan mo munang tanggapin ang kaganapan at kinakailangan na handa ka sa mangyayari. Lalapatan ko siya ng lunas para unti-unting kumalas ang sumpa. Pero gaya ng sinabi ko, magpapatuloy ang epekto nito sa biktima. 3 patak ng langis sa baso ng tubig at saka pinainom sa biktima. Ginuhita ng pakrus ang noo at magkabilang palad. Maya-maya pa nawalan ng malay ang pasyente. Sa paggising nito, nagsimula ang pagbabago sa itsura sa mata ng iba. Kahit si Arjo ay hindi kinaya, kinakailangan pang ihatid ni Mang Brando dahil walang aalalay. Natatakot siya sa sariling asawa. Manong, hindi ko talaga kayang tignan ng asawa ko. Baka naman pwede mong lapatan ng orasyon para hindi ganun yung paningin ko sa kanya. Manong, maawa ka. Baka mamaya, ako pa makapatay dyan kapag may gagawin siyang masama eh. Halimaw na ho yan, Manong. Arjo, ito na talaga ang kapalaran ng asawa mo. Pero sinisigurado ko na sa paglipas sa mga araw ay gagaling siya. Intindihin mo muna ang sitwasyon ngayon. Ilang araw po ba? Ayoko magtagal sa ganito, natatakot po ako. Basta hindi yan sobrang magtatagal. Sige na, lalakad na muna ako dahil kakalabanin ko pa ang kumulam. Basta ang gagawin mo lang, samahan ng misis mo hanggang sa matapos ang kalbaryo. Binilisan ng lakad para makauwi at maisagawa ang kasunod na hakbang. Kaso nga lang pagdaan sa bahay ni Jomar may napansin. Ang marka sa bakod ay nabura. Umalingasaw ang amoy ng sumpa. Masyadong malabo sa ngayon, pero masisiguradong nasa panganib ang mag-asawa. Manong, napadaan po kayo uli. Merienda po tayo. Wika ni Jomar. Ay hindi na, Jomar, nga pala. May bumisita ba sa'yo kanina? Ay parang may nararamdaman akong mali. Yung kaanak po namin. Sinama ni Aling Maring kasi gusto ko may makausap. Ano pong mali? Eto bang kaanak mo babae o lalaki? Nakita mo ba siyang may suot-suot na kakaibang kwintas? Opo, meron. Ang sabi ni Aling Maring dating manggagamot yun. Pero wala na daw po sa larangan eh. Sa ngayon siya nagbungkahi na kung sakaling manganak si Carolina, siya na daw po ang tatayong kumadrona. Sinasabi ko na nga ba, Jomar? Huwag kang papayag. Mabuti pa dalhin mo sa bahay si Carolina. Susuriin ko siya para masiguro natin na ligtas ang nasa sinapupunan niya. O siya, lalakad na muna ako. Pagdating ni Mang Brando sa bahay ni Aling Maring, eto naman ang kinausap niya. Eto na pala ang luyang itim. Ginawa ko ng 5 para sa'yo, Mang Brando. Huwag kang mag-abala sa bayad ah. Ikaltas mo na lang sa pagkakautang ko sa'yo nung nakaraan. Tinanggap ni Mang Brando, pero isang tingin pa lang, alam na merong kasamang banta. Gayunpaman, piniling magbulag-bulagan. Ay mabuti naman meron na kagad ano. Kinakailangan ko talaga to para gumawa ng gamot eh. Saktong-sakto para sa haplas sa mga buntis. Alam mo naman kapag nagdadalang tao, madaling lapitan ng kasamaan. Sinabi mo pa. Yung kaanak ko nga na dumalaw dito, nako. 2 apo ang nasawi dahil sa pangaaswang. May pamangkin pa na dinali ng kulam, Diyos ko. Sa panahon ngayon, kaliwa talaga ang pinakamalaking banta sa buhay.
O siya, sige na, hindi na ako magtatagal. Maraming salamat pala dito. Ay sige ho, Manong. Mag-ingat po kayo sa daan ha. Maraming nagbabalat kayo na masamang loob. Hindi maitago ni Mang Brando ang galit. Napabuntong hininga sa sinabi ni Aling Maring. Pabalibag na nilabag ang supot ng luyang itim. Ang kapal ng muka. Nakukuha pang makipag-usap sa akin siya naman ang salot. Kung makapagsabayan, akala mo kung sinong malinis. Binigyan pa ako ng luyang itim na may kargang sumpa. Akala mo yata hindi ko mapapansin, ano? Itatapon na sana ang luyang itim ng merong maisip. Inilagay sa paso ang isa at ang apat ay ginawang kasangkapan. Isinilid sa magkaibang bote ang langis at hinalo ang luya. Binasbasan at itinabi upang mas mabisa. Pagsapit ng gabi, habang inaayos ang mga halamang gamot, napansin ni Mang Brando ang senyales ng langis. May koneksyon ito sa langis sa pinadala kay Jomar. Isa lang ang ibig sabihin ng pakulo nito. Nanganganib ang buhay ng asawang buntis. Matapos bitbitin ng mga gamit, nagmamadali na sa pagpaparoon. Malayo pa lang lumalakas na ang banta at sa sandaling nakaabot ng bakuran, iba't ibang bakas ang bumungad. Mula sa loob, narinig ang ingay ng mag-asawa. Sumisigaw ang buntis, habang nagsasabi si Jomar na nabasag ang bote ng langis. Manong Brando, nandiyan na po pala kayo. Ano po ba nangyayari? Bigla na lang pong nagkaganito yung asawa ko tapos nabasag po yung langis. Isa lang ang ibig sabihin nito. May aswang o anumang elemento na gustong biktimahin ng asawa mo. Ito ang itabi mo sa kanya. Kumuha ka ng itak o kahit kutsilyo. Huwag na huwag kang lalayo sa asawa mo. Sa pagbalik ni Jomar sa loob, kumilos na rin si Mang Brando para hulihin ang nilalang. Hanga naman ang matanda dahil sa kabila ng paglapit niya, hindi man lang ito natakot. Umaangil pa, bumibuelo ng pagsugod. Ay nako, kung makaasta parang hindi matutusta sa langis. Kabisado ko na ang galaw ng kagaya mong nang bibiktima ng buntis. Tapang-tapangan kunwari pero ang totoo takot ka. Bakit hindi ka nalang tumakbo? Gusto ko pa naman sanang makipaghabulan. Isa-isang nabasag ang bote ng langis mula sa bitbit na supot. Napatitig si Mang Brando sa aswang. Sa ilang beses na pakikipaglaban, ngayon pa lamang nakasalamuhan ng nilalang na kayang basagin ang lahat ng kargada. Maya-maya pa ay sumugod ito. Mabuti na lang maaga pang matanda at walang pasabi na sinaksak ng balisong. Saka lang nataranta ang nilalang, hindi mapalagay sa natamong sugat. Hindi ka naman mukhang baguhan para wala kang malaman sa kargada ko. Hindi mo masyadong pinapansin ang langis, ha? Yang patalim na tumama sa iyo ay binabad din sa langis. Dehado ka na. Oh, ay saka pupunta. Ha, talagang tatakas ka pa. Hindi na hinayaan ni Mang Brando. Pinabuka ang bibig at binuhusan ng langis. Pinanood na mangisay hanggang sa nalagutan ng hininga. Pasimple itong kinarga at dinala sa liblib na bahagi. Matapos basbasan ay saka nilibing. Manong, nakatulog na po ang asawa ko. Pero hindi pa rin namin maunawaan yung nangyayari. Bigla na lang siyang sumigaw tapos kumulo po yung langis. Nagreklamo siya, Manong, sumasakit daw yung tiyan niya. Parang hinuhugot yung bata. Takot na takot po siya tapos nabasag na yung bote ng langis. Kagaya ng sinabi ko kanina, may umaaligid na aswang. Hindi mo na kailangang isipin dahil naligpit ko na. Susuriin ko ang sinapupunan ng asawa mo. Kailangan nating makasigurado na ligtas ang mag-ina mo. Makaraan ang ilang sandali. Kinumpirma ni Mang Brando na ligtas ang bata at si Carolina. Kaso biglang nagbago ang emosyon
Nang masipat si Aling Maring, nagmamadali sa pag-alis nang makita siya. Sinundan at nagawa namang abutan. Ay Mang Brando, gabi na. Pero nasa labas pa kayo. May tinutugis ba kayo ng ganitong oras? Alam mo, Maring, wag na tayo maglokohan. Alam natin kung ano ang nangyari. Umamin ka. Anong ginawa mo sa mag-asawa? Hindi ba kadugo mo naman si Jomar? Ano bang balak mo sa kanila? Ay, anong sinasabi mo, Mang Brando? Epekto yata yan ang kakatugis mo ng elemento. Bakit mo ko pagbibintangan ng ganyan? Ikaw na ang nagsabi na kadugo ko si Jomar. Eh, naisip mo bang wala akong puso para sariling kadugo ipapahamak ko? Ibabalik ko sa iyo ang tanong. Ano ang balak mo sa mag-asawa? Hindi ba kasabot mo yung aswang na umatake dito? Maring, sinasabi ko ha, sa akin unang dumulog ang mag-asawa. Ibig sabihin, kargo ko sila pagdating sa usaping ito. Ano man ang mangyari sa kanila, ako mismo ang haharap. Hindi ba ikaw din ang nagsabi na lumapit sa akin para humingi ng payo? Ano ba talagang balak mo? Yan ang tanong na gusto kong maintindihan mo sa lalong madaling panahon, Mang Brando. Kung may malasakit ka sa mag-asawang yon, gawin mo ang lahat para mailigtas sila, lalo na ang bata sa sinapupunan. Hindi niya maintindihan ng matanda. Lalong naguluhan sa sinabi ni Aling Maring. Tulalang sinundan ng tingin. Umuwi ang matanda na hindi pa rin matigil sa kakaisip. Inunawang mabuti ang kilos si Aling Maring. Subalit sa ngayon hindi pa maintindihan. Hindi na masyadong pinansin. Binuhos ang atensyon sa paggawa ng gamot. Kinabukasan maagang bumisita sa bahay ni Jomar. Doon na rin siya nag-agahan dahil naabutan ang mag-asawa sa kalagitnaan ng hapag. Habang nag-uusap, sinuri ni Mang Brando ang lagay ng sinapupunan. Simpleng hinipo at nagdasal. Manong, kagabi akala ko mamamatay na kami ng anak ko eh. Sobrang sakit po ng tiyan ko. Parang hinuhugot siya mula sa loob. Nabasag din po yung bote ng langis. Ganun po ba kabangis ang mga aswang? Ganon nga, pero hindi mo kailangang alalahanin. Tinaboy ko na ang aswang. Sa ngayon, isipin mo ang bata. Jomar, kumusta ang binigay kong langis? Yung bago po nandito naman. Pero yung basag na bote tinabi ko po pala. Ito po oh. Gagamitin niyo po ba yan? Delikado, may bubog eh. Kahit ang maliit na bagay katulad ng bubog, pwede kong gamiting panlaban. O siya, yung kaanak na bumibisita sa inyo, ilarawan mo nga. Si Mang Prudencio po at saka si Manang Lolita. Ang sabi ni Aling Maring, pinsan daw ng lolo ko eh. Mabuti naman po sila. Maayos po yung pakikitungo. Pero parang may mali po. Ngayon lang kasi ako nakasalamuhan ng tao na parang hindi tao. Ganun po ang pakiramdam ko eh. Yung balat nila parang nagmamantika. May amoy na nakakadiri eh. Kung aamuyin sa mabang oras, hindi ka lang mahihilo. Mawawalan pa ng malay. Tao po ba yung mga yun, Manong? Hindi ko masasabi. Pero huwag kayo magpapahalata kung sakali man na muli silang makasalubong. Pakitunguan nyo pa rin pero maiging pagmasdan ng kilos. Lalo ka na, Carolina, nagdadalang tao ka. Alam naman natin na kapag buntis, madalas lapitan ng masasamang elemento o nilalang. Huwag mong ilayo ang langis at kapag kumulo, ito ang gagawin mo, Jomar ha. Huwag kang magdadalawang isip na protektahan ng asawa mo. Napalunok si Jomar nang abutan ni Mang Brando ng patalim. Seryoso po kayo? Talaga bang kailangan ng ganito? Kagabi nga po nanginginig ako eh. Kung magiging duwag ka, posibleng mawala sa iyo ang asawa at anak mo. Gusto mo bang mangyari yon? Hindi ho, Manong. Pinangarap ko magkapamilya. Tapos ganun, hindi ko po hahayaang mangyari yan. Nga po pala, Manong.
Narinig ko si Manang Lolita at Aling Maring na nag-uusap. Hindi ko po gaanong naintindihan pero binabanggit po nila ang pangalan mo. May atraso ka po ba sa kanila? Ito ang tanong na nagpatigil sa matanda. Hindi maiwasang mapaisip. Sa pagkakatanda, hindi kilala ang mga pangalan maliban na lamang kay Aling Maring. At kung pag-uusapan naman ng Ali, hindi sila ganon kalapit. Sa madaling salita, walang atraso si Mang Brando. Pagkatapos sa tahanan ng mag-asawa, sinadyang dumaan sa bahay ni Aling Maring. Mula sa bintana, tanaw ang dalawang matanda. Sa palagay ni Mang Brando, ito ang sinasabi ni Carolina. Nagpalipad hangin si Mang Brando. Lumantad ang katauhan ng mga ito. Hindi nga lang magawang sundan ng ritual dahil mabilis napansin. Nagmamadali sa pagtago bago maaktuhan. Lolita, Prudencio, may problema ba? Bigla na lang kayong lumabas. May hinahanap pa kayo? May dumaan. Hindi lang basta dumaan, nag-ritual pa. Alam niya na kung sino kami kaya hindi na kami pwedeng magtagal. Maring kilalanin mo kung sino yan ah. Sabihin mo sa akin kapag nahanap mo. Malakas ang loob niya. Wika ni Mang Prudencio. Nagbitaw din ng orasyon ng kalaban. Kagad namang nagkarga ng sabulag si Mang Brando upang hindi siya makita. Pag-alis ng mga ito, nilapitan niya si Aling Maring. Itatanggi mo pa rin ba na wala kang kinalaman sa nangyayari sa mag-asawa? Maring huli ka na sa akto. Ayaw mo pa rin umamin. Sino mga yon? Hindi lang sila aswang. May dugo din silang mangkukulam. Kung titignan ka, makajos ka. Hindi makabasag pinggan pero may tinatago kang budhi. Papalampasin kita kung sasabihin mo sa akin ang balak ng mga yon kay Jomar at Carolina. Brando, kung yan ang pinunta mo rito, wala kang makukuhang sagot. Ang mabuti pa umalis ka na bago pa nila maamoy ang presensya mo. Ano ba talaga ang balak mo, Maring? Hindi ko mabasa ang galaw mo, ni hindi kita maintindihan, sobrang gulo mo. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, ikaw ang bahalang umintindi sa nagaganap. Gamitan mo ng utak ang pag-unawa. Aba, ako pa ngayon ang ginagawa mong mangmang, Maring ah. Bumalik ka nga rin. Ay bastos. Nagsasalita pa ang tao biglang tatalikuran. Napailing na lamang si Mang Brando. Nang mapansin na papalapit ang presensya ng matatanda, handa na sana siyang sumalubong, kaso hinatak palayo ni Aling Maring. Mag-ingat ka. Umiwas ka. Kung gusto mong iligtas si Jomar at Carolina, intindihin mo ang nangyayari. Lumakad ka na. Maring, wag mo kong pagsalitaan na para bang mas matanda ka kumpara sa akin. Umaming ka na. Ano ang plano ng matatandang yan? Ikaw ang sumagot sa mga tanong mo. Matalino kang tao dahil nasa larangan ka. Marami kang alam, intindihin mo. Sana maunawaan mo sa lalong madaling panahon. Yung tipong may oras ka pa para iligtas ang mag-asawa. Hindi na nagawa pang sumagot ni Mang Brando. Nagmamadali sa pag-alis si Aling Maring. Pinagmasdan niya ang pag-uusap ng mga ito at pagbalik ng tahanan, isinagawa kagad ang hakbang. Ang basag na bote ng langis, ginawang sangkap at hinalo sa panibago. May kapit na ito ng kalaban kung kaya't naisip ni Mang Brando na gamitin. Hinaluan na rin ng luyang itim na merong kargang sumpa mula sa kalaban. Matapos itong basbasan, inihanda na para ihatid sa tahanan ni Jomar. Naku naman, hindi na lang talaga sabihin kung ano nangyayari. Hindi bale, uunahan ko na lang sila bago pa magalaw ang mag-asawa. Lagot ka talaga sa akin, Maring. Kapag nagkataon, pwede ka pa sana magsalita eh. Pero ginugulo mo ang isipan ko. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Madilim man ang paligid. Malayo palang tanaw na si Manang Lolita. Dumistansya sa bahay nila Jomar. Pero ganun pa man, halata ang ginagawa. May kinakalikot ang mga kamay
sumasambit ng orasyon. Nang maintindihan ng ritual, kagad itinanim sa bakuran ang itim na luya, magsisilbing depensa na siyang ihigop sa binabatong orasyon ng kalaban. Naglibing na rin ang langis sa pintuan. Maya-maya pa, pasikretong lumapit sa kinalalagyan ng ali. Tuloy-tuloy ang ritual nito hanggang sa napaubo. Walang tigil sa pagsuka ng dugo. Nanlaki ang mga mata habang inaaninag ang tahanan ni Jomar. Nanlumo ng masepat ang luyang itim. Nagulat ka ba na ang tanim na kinargahan mo ng sumpa, ikaw ngayon ang inaatake? Hindi ka na rin magtatagal sa lagay mong yan. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang manlaban. Sino ka? Ikaw ang sinasabi nilang Mang Brando. Ang manggagamot na langis ang panlaban. Bakit ka nangingialam? Talagang tinatanong mo pa sa akin ang bagay na yan. Hindi ba alam mo naman na sa akin lumapit ang mag-asawa para humingi ng payo? Nakausap mo rin si Maring. Wala ba siyang nabanggit? Imposibleng wala. Pinag-uusapan niyo raw ako eh. Lulubayan ko mag-asawa. Huwag mo lang akong sasaktan. Nakikipagkasundo ka pa. Sadali, hindi ba kaanak mo naman si Jomar? Bakit mo siya pinapahamak? Hindi ka ba kumikilala ng kadugo nyo? Yan ay kung totoong magkadugo nga kayo. Umamin ka nga sa akin, anong kinalaman mo sa mag-asawa? Sinabuyan siya ng langis, dahilan upang mapilitang sumagot. Hindi ko sila kaano-ano. Hindi namin sila kadugo. Masaya ka na. Sinasabi ko na nga ba? Talagang wala kayong pinapalampasan no? Kahit ang mga bagong salta sa lugar ay pinagpaplanuhan. Ganyan ba talaga kayo kahayok sa pambibiktima? Hindi mo na kailangan sumagot. Mamamatay ka sa... anak ng... Nagulat si Mang Brando. Nagpalit ng anyo bilang aswang ang kalaban. Ipinakita ang malapad na pakpak. Tinangay ang matanda sa malayo at pinaglaruan sa himpapawid. Basta na lamang siyang binalibag at saka sasaluin bago bumagsak sa lupa. Nang makabuelo ang matanda, ito ang naunang bumulusok. Huwag mo ko papatayin, pakiusap, patawarin mo ko. Lulubayan ko na mag-asawa. Sinagot lamang ito ni Mang Brando ng walang tigil na pagsaboy ng langis. Tustang-tusta ang muka na parabang binuhusan ng asido. Pasimple itong sinindihan at hinayaang lamunin ng apoy. Binasbasa ng salita at saka dinala sa pinaglibingan ng aswang. Kaso nga lang habang naghuhukay, hindi napansin ang pagpuslit ng isa pang halimaw. Saka lang napagtanto nang hindi na mahagilap at nang kapain ng bulsa. Kunot noong napatitig sa basag na bote ng langis. Aba, walang duda. Si Prudencio ang gumawa nito. Na siya rin kumuha ng bangkay ni Lolita. Sino pa nga ba? Wala namang ibang... Nakita niya si Aling Maring sa kalayuan. Masama ang titig nito sa kanya. May hawak na patalim. Dinuro siya sa direksyon. Maya-maya pa lumapit ito at walang pasabi na sumugod. Pasimple itong inilagan. Napapansin niya kay Aling Maring. Napipilitan lamang ito sa ginagawa. Kahit kailan sagabal ka sa plano, dapat ka nang mamatay, Brando! Muli siyang umatake. Panay saksak kahit hindi nakakatama. Nakiramdam si Mang Brando. Dito napagtanto na nagtatago sa kadiliman si Prudencio at si Aling Maring ang ginagamit bilang pain. Nang suriin ng ali, bakas ang takot kaso kinakailangang kumilos na parang kalaban upang maging makatotohanan. Sinadya ni Mang Brando ang magpasaksak. Nagulat si Aling Maring sa ginawa niya. Nang ibagsak ang sarili, dito napansin ang pag-alis ni Prudencio. Binalipas ang sandali. Saktong nakalayo na ito. Mangmang ka talaga, Maring. Pwede mo naman sabihin sa akin na naipit ka lang sa sitwasyon.
Bakit pa umaasta ka na kalaban? Alam mo ikaw, naisip ko pa naman na patayin ka. Paano kung tinotoo ko? Eh di nagkasala ako sa inosente. Pakiusap, huwag ka maingay. Mabuti naman at sa wakas naintindihan mo ang nangyari. Mang Brando, hindi ako pwedeng magsalita dahil malalaman nila. Alamin mo na lang ang lahat ng bagay. Iligtas mo si Jomar at Carolina. Huwag mo hayaan na may mangyari sa kanila, lalo na sa pamangkin ko na si Jomar. Wika ni Aling Maring. Napakamot ng ulo si Mang Brando sa inis. Idagdag pa ang kirot ng sugat. Yang patali mo nakakamatay ba yan? Ang lalim ng saksak mo. Ang mabuti pa umuwi ka na. Pinatay ko na yung babae. Ibig sabihin yung lalaki na lang ang kakalabanin ko. Wala ka bang ibabahagi tungkol sa pagkatao nun? Una sa lahat, pasensya na sa ginawa ko. Bakit ka naman kasi nagpatama? Ay nako. Si Prudencio, isa siyang mangkukulam. Si Lolita lang ang aswang. Ang totoo niyan, mag-asawa sila. Magkakilala sila ng yumao kong asawa. Alam ko ang pagkatao nila. Kaya nung lumapit sila sa bagong lipat na si Jomar at Carolina, syempre natakot ako kaagad. Wala akong nagawa ko hindi sumunod. Kung hindi ako mamamatay. Kaya sinabihan ko si Jomar na lumapit sa iyo. Ikaw naman ang tagal mong makaintindi. Ako pa ang sinisi nitong matandang to. Malay ko bang ganyan ang sitwasyon mo sa mag-asawang halimaw na yon? Kung hindi mo masabi sa salita, sana sinulat mo. Ilang beses na tayo nag-usap wala ka man lang balita. O siya, ako nang bahala kay Prudencio. May ipapagawa ko sa'yo ha. Hindi ko mababantayan sina Jomar at ang asawa niya, kaya ikaw ang gagawa. Ingatan natin si Carolina dahil nagdadalang tao yon. Prioridad ang kaligtasan ng bata. Matapos ibigay ang langis, kanya-kanya sa pag-alis. Umuwi muna ng bahay si Mang Brando upang suriin ang natitirang langis. Marami pa, subalit mababa na lang ang depensa. Itong langis kumbate ang may mataas sa kargada dahil mahal na araw hinulma. Ilang bote na rin ang nabasag sa pakikipaglaban kay Mang Prudencio at Manang Lolita, kung kaya't kaunti na lang ang natira. Gayunpaman, sapat na para harapin ang huling kalaban. Tutuloy na sana sa lakad para hanapin si Mang Prudencio nang makasalubong sa daanan si Arjo. Wala ito sa sarili na kinakailangan pang ihipan ng dasal para tumino. Ang asawa ko po, pinatay siya. Pinatay ang asawa ko. Ano? Sinong pumatay? Arjo, tumingin ka sa akin. Ano ba nangyari? Ipaliwanag mo ng mabuti. May dumaan na lalaki. Bigla na lang sumunod ang asawa ko na para bang hindi normal Kusa siyang sumunod. Nawala siya kaya hinanap ko. Sa gubat. Wala nang lamang loob. Kahit dugo wala na. Putol ang katawan. Nakita ko lalaki pero hindi niya ako pinatay Bigla na lang siyang lumayo. Pinuntahan ng lugar. Halos maduwal nang makita ang kalagayan ng biktima. Nang kilalanin ng bakas at natitirang amoy ng halimaw, walang duda na mula kay Prudencio. Naguguluhan si Mang Brando dahil ayon sa sinabi ni Aling Magring, isa itong mangkukulam. Hindi pa siya nakarinig ng mangkukulam na kumakain ng tao. Bago masagot ang katanungan, inayos muna ang bangkay at kinausap si Arjo. Nang magkaintindihan saka umalis, madaling araw na kaya piniling umuwi ng bahay. Pagsikat ng araw bumungad ang nagmamadaling si Aling Maring. Takot na takot ito habang nagbabalita. Kinilalang si Mang Prudencio ang may kagagawan ng pangungulam sa asawa ni Arjo. Pagkatapos ng bata sa sinapupunan, dinali din ng ina. Dumaan na sa amin si Prudencio. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi yon. Mang Brando, natatakot ako na baka kaya niya sinabi, balak din akong patayin. Tulungan mo naman ako. Mabuti na lang ngayon nagkagulo. Nasa Cebu ang mga anak ko. Ayoko maabutan nilang ganito ang kalagayan. Manong iligtas mo ko. Pambihira talagang Prudensyong yan
Hindi ba niya nasabi sa'yo kung patay na ba ang asawa niya? Nasaan ba si Lolita? Hindi ko maramdaman ang kamatayan niya eh. O baka naman pinatay ang asawa ni Arjo para ipakain kay Lolita upang manumbalik ang lakas. Anak ng demonyo talaga. Wala akong alam sa ganyan pero sa tingin ko buhay si Lolita. Manong magbadali ka sa pagkilos. Hindi lang mag-asawang Jomar at Carolina ang nakataya rito. Pati ako. At ang nangyari sa asawa ni Arjo. Ito na yata ang pinakamabigat na pasanin ko sa buong buhay ah. Pinagsabay-sabay pa talaga ang problema. Kahit isa lang ang kalaban, hindi rin madali. Maraming tao ang nadadamay. Sandaling nagpalakad-lakad bago naging kondisyon ng pag-iisip. Nang makabuo ng plano, inantay ang tamang oras para umatake. Isa na lang ang paglabas para hanapin ang kinaroroonan nito. Pero ginulat nang sunod-sunod na nabasag ang bote ng langis sa paligid. Hindi na bahala si Mang Brando dahil mababa lamang ang karga ng mga ito. Kahit baguhan sa larangan ay kaya itong pasabugin. Ang nanatiling buo, ang langis kumbate na hawak. Mang Brando, nariyan na si Prudencio. Anong gagawin? Diyos ko, andyan din si Lolita. Wika ni Aling Maring. Hindi to umuwi sa takot na balikan. Wala kang dapat ikatakot dahil nasa loob ka ng pamamahay ko. Kaya nilang basagin ang anumang gamit pero hindi sila makakapasok. Kahit paglapit sa pinto, hindi magagawa ng mga yan kaya dito ka lang. Matapang na hinarang ang mga ito. Sinalubong ng asar ni Mang Prudencio. Talaga bang hindi mo papakawalan si Maring? Naghintay pa kami ng ilang oras sa bahay niya. Nandito lang pala siya. Ano? Aasawain mo? Ngayon lang kita nakitang bumanat pero hindi naman nakakatawa. Huwag ka magsayang ng laway. Diretso tayo sa problema. Ang kapal ng mukha niyo maghamon dito pa talaga sa bahay ko. Nabuhay pa ang isang to. Hanga ako sa puwersa niyong dalawa. Ni hindi ko nga napansin na kinuha mo palang bangkay nito habang naghuhukay ako. Swerte ka lang hindi kita naabutan eh. Kapag nagkataon, dalawa kayong ililibing. Itabi mo ang hukay na yon para sa katawan mo. Ikaw ang nagpatunay sa kasabihan na nagukay ng sariling libingan. Alam mo, ayoko ng maraming satsat eh. Sino ba sa inyo mauunang lumaban? O kung gusto niyo, sabay na kayo eh. Umabante si Aling Lolita. Kagad nagpalit ng anyo at nilipad ang distansya sabay atake. Sunod-sunod na kalmot. Sinamaan pa ng orasyon mula sa kulam at mismong pagkaaswang. Pasimpleng tinungga ni Mang Brando ang bote ng langis kumbate. Matapos mag-usal ng orasyon sa isipan, sinabay ang galaw ng aswang. Wala nang sinayang pa. Bumelo. Inuna sa pagsira ang mga pakpak. Nang hindi na makalipad, dito tinodo ang atake. Sunod-sunod na sinaksak, sabay saboy ng langis sa muka. Mabilis ang pagsunog sa katawan ang kasunod na hakbang. Halata sa katawan ang pagkapaso mula sa unang inkwentro na ngayon ay lalo pang natusta. Manggagamot, pakawalan mo ang asawa ko. Pag-usapan natin to. Pag-usapan na. Wag na. Mag-aangas ka lang naman eh. Hindi nakakatuwang panoorin ng asawa na naghihirap ano. Ngayon alam mo na kung ano ang pakiramdam ng asawa ng biktima mo. Si Jomar, si Arjo. Sigurado ko na iilan lang sila sa biktima. Grabing pasakit ang binigay mo sa kanila. Lalong-lalo na si Arjo. Naiisip ko pa lang ang ginawa mo. Gustong-gusto na kitang patayin. Bitawan mo ang asawa ko. Pinapatay mo na siya. Sunod-sunod na sigaw ang ginawa ni Mang Prudencio. Sinubukan pang lumapit. Pero lumakas ang depensa ng luyang itim na kinargahan ng orasyon. Pamilyar ba ang pananim na mga yan? Sa'yo galing yan eh. Huwag ka matakot. Kinargahan mo pa nga ng sumpa dahil balak mo kong lasunin eh.
Malas mo lang, napansin ko kaagad. At ito ang gagamitin ko laban sa inyo. Maluha-luha ang mata ni Mang Prudencio habang pinapanood ang huling hininga ni Manang Lolita. Nang mamatay ang asawa, hindi na nagpigil pa. Inilabas ang dalang patalim. Naging maingat si Mang Brando. Sinisiguradong maiilagan ang bawat atake. Sinasabayan ng orasyon ng kulam. Isa sa kinakabahala ng matanda dahil unti-unting napansin ang epekto. Hindi naglaon nakuha siya nitong tamaan. Sunod-sunod na pagtaga sa braso at sa kabila ng depensa sa katawan, tumalab ang daplis. Ang bote ng langis kumbate ay makikitaan ng bitak. Dali-daling nagkarga ng orasyon si Mang Brando. Kinuha ang natitirang langis. Kagad isinaboy kay Mang Prudencio. Nang lumapat sa balat ang langis, sumigaw ito ng napakalakas. O ano? Yan na lang ba ang kaya mo? Mahina. Lumapit ka! Lumabang ka pa, sugod! Sinasagad niya ang galit ni Mang Prudencio upang hindi na makapag-isip ng maayos. Nagtagumpay si Mang Brando. Paulit-ulit na atake ang ginagawa. Atake ng galit. Hindi na nakakapag-isip ng tama. Sinamantala ni Mang Brando ang pagkakataon. Sa bawat pag-atake nito ay sinasabuyan ng langis. Kahit mapatay mo ko ngayon, sa kabilang buhay patuloy kitang isusumpa. Aantayin kita. Ganun ba? Wala naman akong pakialam sa'yo. Ang importante, mamatay ka sa mundo ng mga tao. Matapos magsalita ni Mang Brando, diniin niya ang patalim. Inikot pa ito ng ilang beses upang masiguradong malakas ang pinsala. Dito na tuluyang namatay si Mang Prudencio. Hingal na tumabi si Mang Brando. Tinitigan ang bangkay ng mag-asawang kalaban. Maraming salamat, Amang Mayleka. Sa dami ng binigay na problema sa akin ng mag-asawang to, nakuha ko pa rin tuldukan. Pero hindi ka ba natatakot sa banta ni Prudencio? Paano kung magkatotoo? Wala nang sumpa ang salita niya. Patay na siya. Pumasok ka na lang sa bahay. Ako nang bahala sa bangkay ng mga ito. Maayos na iniligpit ang katawan ng mag-asawa. Sinunog. Ibinaon sa malalim na hukay. Nabunutan ng tinik sa lalamunan si Mang Brando. Nakahinga ng maayos at ganadong nagpatuloy. Mahilig ka sa bang magsuot ng bracelet na merong kahulugan? Ilang Ito buwan ang panoorin mo, lumipas. baka makatulong sa'yo. Naging Noong sagana hindi ako ang buhay ng naniniwala sa manggagam. ganito, kaso nasubukan Kaliwat ko kasi kanan ang epektibo. nagpapagamot. Kung marami naiinggit sa'yo, At sa subukan mo tong pagsapit talagay muli ng mahal bracelet. na Ang araw, bisa ng talagay inihanda bracelet, ang mga binablock gamit niya yung para sa evil eye. paggawa ng Lahat langis ng masamang kumbate. dasal sa'yo dahil sa inggit hindi Nakangiti pa e-epekto. habang Kung isinasalang wala naman sapo. naiinggit sa'yo pero pakiramdam Nang mo tuluyang minamalas ka, magawa pwede ito, mong subukan yung Kandili Pinalipas bracelet. ang ilang araw Pampaswerte to. bago aktwal Ito na yung ginamit version sa 1 ng paggagamot. Kandili bracelet. Ito Kaso nga naman lang yung napansin version ni Mang Brando na sa Kailan halip bahala mga makabuti, kabayan ko nung trip niya dyan. sumasama ang Pampaswerte to, pakiramdam ng version mga 1, pasyente. version 2. Ang mga buntis sa binigyan ng Kung wala langis namang naiinggit pangdepensa. sa'yo, kung swerte Imbis ka sa naman proteksyon pero ay hindi lalo maganda pang ang mahaba. kalusugan. Meron ka Bumalik nararamdaman lahat ng mapa-spiritual sisi kay Mang o physical na karamdaman, ito Nagkagulo magandang na ang subukan lahat. mo. Na Ito dating mga kabayan, nagtitiwala Gunita ay bracelet bumaliktad. available sa Siya dalawang ngayon ang kulay, tinutulong color sa lahat. brown and color black. Sabi ko naman sa Lahat iyo ng ito ay makapangyarihan makikita ang sa salita ni shop ng Prudencio. Likha Merchandise. Search Pinagtawanan nyo mo lang. pa kasi. Paano kung ito na yon? Ang asawa ni Jomar na dating langis mo pa ang hawak. Ayun, nakunan. Pwede ba, Maring? Huwag mo na akong sumbatan. Nakikita mo namang napeperwisyo na ako eh. Hindi na ako makapag-isip na maayos. Susubukan ko sa uling pagkakataon. Gagawa ko ng lunas para sa kanila. Ayaw tanggapin ni Mang Brando na salita ni Mang Prudencio ang dahilan ng kaganapan. Gumawa muli ng langis at iba pang gamot. Sa pagbabakasakaling maayos ang lahat. Subalit sa halip na gano'n ang mangyari, natagpuan ang sarili na unti-unti ding nalalason. Sa paglipas ng araw, lalong nanghina. Sa hindi malamang kadahilanan umabot sa punto, hirap ng gumising, hanggang sa paralisado ang isipan at katawan.
Tumagal ng maigit taon ng pagkaratay sa banig bago tuluyang na maalam. Si Aling Maring ang nagmalasakit at nag-aruga hanggang sa huling buhay. Hindi talaga magandang baliwalain ang sumpa na mula sa dila ng mangkukulam. Kahit patay na ito, nananatiling buhay ang salita. Huwag kang mag-alala, Brando. Hindi makakalimutan ang kabutihang ginawa mo sa mundo. Doon nagwakas ang buhay ni Mang Brando. Isang manggagamot na handang tumulong sa lahat ng tao. Sinakripisyo ang sariling buhay upang mailigtas ang mga taong lumalapit sa kanya. Kaso nga lang, ang pagtulong din sa kapwa ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ni Mang Brando, ang ermitanyong gumagawa ng langis na panghaplas. May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo, kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na humihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid, sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay, kabayan. Hindi lahat ng dumi, kabayan, nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang incenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pangtaboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang, kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka, kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing.